So ayan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, sobrang desperado na po talaga ng China. So dun po sa huling content natin kanina sa live stream, dun po natin in-explain yung mga mali-mali po na nilabas na article ng Asia Week. Tungkol nga po dito sa yung ginawa nga po ni PBBM na 180-degree turn from China to US. So ang sabi nga po ng Asia Week Magazine na ang pinaka-target talaga nito is basahin po ng mga tao po sa loob po ng China. Ang pinaka-reason daw po kung bakit daw po dumikit si PBBM sa Amerika, especially nga po kay Joe Biden, para daw po makuha po yung mga naka-freeze na asset sa Amerika ng pamilya Marcos, na which is hindi naman yung totoo kasi wala na pong naka-freeze na asset sa Amerika ang pamilya Marcos. Kasi nga po, settled na po kasi lahat yan. So doon po sa mga makakapanood po nito, pakibisita na lang din po yung huling live stream po natin. Doon po ako nagpakita ng mga evidence na hindi po totoo yon. So besides nga po dyan sa Asia Week Magazine, ang nangyari po mga kababayan, hindi pa po nakontento dito yung China Propaganda Council. Kasi pati din po doon sa kanilang mainstream media sa television ay gumagawa na rin po sila ng mga hakbang para siraan po si PBBM sa loob po ng China. So alam naman po natin ang pinaka-reason kung bakit po nila ginagawa ito. Para po ma-brainwash ang mga Chinese people sa loob po ng China na magalit po kay PBBM. Okay. So mga kababayan, ito na nga po yung content ngayon natin. Okay, pakita ko na lang po sa inyo. So mga ka-Streetwise, no, ito yung sinasabi ko sa inyo na article ng Asia Week po ng China. So yan, so explain na po natin yan. So okay na yan, nasettle na tayo dyan. Huwag na po natin pakialaman yan kasi po na-content na po natin yan. Ang gusto ko lang po ipunto dito mga kababayan, hindi pa po na-contento dito yung China. So ngayon, panoorin po natin yung video from mainstream media sa television ng China at dito na po talaga nila siniraan si PBBM. So ito, ano to medyo inedit ko lang yung video para hindi po tayo makaka-copyright ng Phoenix TV po ng China. So ito, panoorin lang po natin to saglit. Mga 20 seconds lang naman to eh. Sige, panoorin natin 今时财经，点石成金。大家好，我是曾静一，来看今天的重点财经新闻。中国外长王毅跟美国国务卿布林肯见面，双方都表示要夺得金融霸权。亚洲周刊最新这一期的封面报道就说，菲律宾对中国的从最近扩大大自然外交发生碰撞，延伸到台海的局势。我们看到这样的菲律宾今年向美国开放4个军事基地的准入权。yan. So at least you get the point, no, na ang gusto ko lang ipakita sa inyo dito mga kababayan, binalita na po ng mainstream media sa television si PBBM. So ito, lakihan natin ng konti, no, para makuha nyo po yung pinupoint natin dito. So yan, okay. So ayan, galing na itong mainstream media po ng ng China. At diyan po sa balita po na yan na pinagkalat po ngayon, lumabas din po itong issue po na to. Yan, yung party po na yan. So mga kababayan, yung party po na yan ay nakakuha po tayo ng translation to English, from Chinese Mandarin to English. So ito po yung content natin. Kung ano po yung sinabi ng mainstream media kay PBBM tungkol nga po dyan sa party po na yan. Okay? So bali ito po yun. Di ba? Paras na picture. So ito yon. So basahin natin dito at gawan po natin ng reaction video. Okay? So bali mga ka-Streetwise, ito po yung lumabas ngayon sa mainstream media ng China, especially nga po ng Phoenix TV. Okay? So ang sabi dito, Philippine President Marcos Jr. friendly attitude towards China when he came to power last year gradually changed in recent times. Military cooperation between the United States and the Philippines has been increasingly strengthened, and conflicts between China and the Philippines are deepening. Yan. Some observers pointed out that the Marcos family has huge asset in the United States that are waiting to be unfrozen and may be exploited by the United States and become a subtle factor in US-Philippine relations. Yan. So binanggit din po dito po sa Phoenix TV yung tungkol na naman po dito sa mga frozen asset daw di umano ng mga Marcos sa Amerika. Pinapalabas nila dito na kaya po dumikit si PBBM sa Amerika para daw po ma-unfreeze yung mga asset. So mga kababayan, ito na content na po natin to kanina pero dadaanan na lang din po natin ng konti. So ito, galing po ito, no? Ito napakita ko na to pero at least no baka merong makapanood nito na hindi napanood yung live stream natin at tinatamad po pumunta doon para panoorin yung live stream. Explain na lang po natin dito saglit. So bali nga po ito no, from
August 22, 1996. So ito po yung decision po ng korte. Korte ito ng Amerika ha. So ang sabi dito, the Republic suit against the estate was settled in October 1991 and dismissed on 4th November 1991 as part of the settlement. The estate and Imelda Marcos agreed to transfer the estate asset impounded by US. So ang punto dito mga kababayan, galing na po itong Court of Appeals ng Amerika na settled na po. So ang punto dito mga kababayan, pinagkakalat pa rin po ito ng the mainstream media, itong balita po na to, nasa atin po na itong balita rin po na to ay gasgas na po ito sa Pilipinas. Nasagot na po ito ilang beses na, especially po ng eleksyon. So ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, ginagamit po ngayon ng China yung mga lumang issue ni PBBM na nasagot na po sa Pilipinas. So ginagamit nila ito para po siraan si PBBM sa mga Chinese sa loob po ng China. So ulitin ko lang, alam naman po natin kung ano yung pinaka-reason dito. Para po ma-demonize si PBBM sa loob po ng China at palabasin na kasalanan po ni PBBM ang mga nangyayari po sa West Philippine Sea. So ito, continue pa natin to dito, no? So, ang sabi pa dito, okay. Teka lang, lakihan natin para mabasa nyo rin, no? Yan. So, ang sabi dito, Marcos Jr. recently canceled the public holiday commemorating the anniversary of the People Power Revolution that overthrew Marcos Sr. From a domestic affairs perspective, Philippine Human Rights Organization, Karapatan, said that deleting the anniversary showed that the Marcos Jr. government is pursuing meaningful social action for justice, truth, and accountability. But from a diplomatic perspective, this was seen as an attempt to downplay the family history. Former Philippine Congressman si Walden Bello siguro to, no? From Washington's perspective, Marcos Jr. was the right person in the right place at the right time, Bello said. Si Walden Bello nga. So pati rin po mga kababayan, pati rin po yung pagtanggal po ni PBBM ng holiday ng EDSA Revolution Anniversary sa 2024, binatikos din po ng China. Okay. So alam naman po natin yan, di ba? So syempre, pakita natin sa inyo na ito po yung pinaka-memo po ni PBBM para po next year sa 2024. At nakalagay naman po talaga dito na hindi po talaga holiday ang EDSA Revolution Anniversary next year because tatapat daw po ito ng Sunday. So, ewan ko ba? Na-content na natin yan, ayoko nang ulitin yan. So, continue lang natin to dito, no? Yung sinabi nga po ng China. So, ito yung malupit dito mga kababayan. Ito yung malupit dito. Kung binabalikan po ng China ngayon, yung mga nangyari nung naalis po ang pamilya Marcos sa Malacanang noong 1986. So base rin po dito po sa balita rin po ng mainstream media sa television ng China, ang sabi dito, in 1986, Marcos Jr. father, former President Ferdinand Marcos Sr. was overthrown from the dictatorship and went into exile abroad, taking away a large amount of property. According to the Supreme Court, Marcos Sr. accumulated wealth up to 100 million during his tenure, billions of dollars, part of which was later transformed into bank accounts in Switzerland, and many high-end properties in Manhattan. In addition, he has large deposits and properties in the United States, Switzerland, Australia, Brazil, and other countries. Some estimates indicate that after years, the accumulation, the Marcos family total assets may be high as $61 billion. Ay nako, China na. Hindi ko alam kung saan yung nakuha yung $61 billion na yan. So ito pala pinakakalat po ng DDS pala. Itong $61 billion po na to. Okay. So mga kababayan kasi, itong mga issue po na to, nasagot na po natin ito noong 2021 at saka noong 2022. Okay. So napaka-basic na lang po talaga nito kasi alam naman po natin na itong mga issue po na to ay gasgas na po sa Pilipinas. So napaka-basic lang nito mga kababayan. Kung totoo magnanakaw po ang mga Marcos, edi sana napakulong na sila. At even though mga ka-streetwise, no, ako nagiging honest naman ako sa inyo na sinasabi ko naman po talaga na may mga kaso rin po talaga, especially nga po sa civil case, na talo po ang mga Marcos. Pero pagdating po sa criminal charges po, kung saan po talaga makukulong at mapipinpoint na magnanakaw ang mga Marcos, palagi pong panalo ang pamilya Marcos sa mga kaso. So ang nakakatawa lang kasi dito mga kababayan, itong mga issue po na to,
na hindi na po talaga ito kumakabit sa pamilya Marcos. Kasi nga po, kung talagang kumabit pa rin itong mga issue po na to sa pamilya Marcos, edi sana, hindi na po sana nanalo si PBBM bilang presidente. So ang sinasabi ko lang po talaga dito mga kababayan, itong mga pagbalik po ng mga issue ng pamilya Marcos at binabalita po ito sa mainland China, ay isa po itong parte po ng propaganda. Kasi alam naman po natin, ito pakita ko sa inyo, no? Yung nagbalita po kasi na mainstream media po regarding nga po dyan sa mga issue po na yan ay ito po yung Phoenix Television. Na itong Phoenix Television po ay, ito Phoenix Television is a majority state-owned television network that offers Mandarin and Cantonese language channel that serve mainland China, Hong Kong, Macau. So, ang sinasabi ko lang dito mga kababayan, ulitin ko lang, no, ang pinaka-target audience po talaga ng mainstream media po na to ng China ay yung mga Chinese people nasa loob po ng China. At syempre, alam naman po natin na pag sinabi po nating state-owned po yung media company sa China, ito po ay parte ng Propaganda Council ng China. So ang ilalabas po talaga ng mga mainstream media po na state-owned po ng China ay propaganda. So yun lang po mga kababayan, no? So kasi ang akala ko kasi okay na yung sa Asia Week. So hindi pa pala tapos doon. Pati na rin po pala sa mainstream media po ng China ay sinisiraan na rin po si PBBM sa loob po mismo ng bansa po na yon. So ewan ko lang, no, kasi mga kababayan, alam naman po natin na nandung itong mga issue po na to sa pamilya Marcos nung ito po ay pinakalat po ng mga dilawan, especially nga po ng mga Aquino noong 1986. Inabot po tayo ng 3 dekada para po matauhan na hindi po totoo yung mga charges po na yan at yung mga sinasabi nga po nilang mga ill-gotten wealth at saka mga pagnanakaw. So ang punto dito mga kababayan, kapag ito po ay napanood po ng mga Chinese sa loob po ng China, itong balita po na to at nabasa rin po nila yung magazine ng Asia Week tungkol din po sa paninira sa pamilya Marcos, so ganun din po yung mangyayari po sa mga Chinese people po na yan. Maniniwala rin po sila sa propaganda na katulad din po natin mga Pilipino na naniwala rin po sa propaganda ng mga dilawan noong 1986. As what I said, inabot nga tayo ng ilang dekada, 3 dekada, bago po natauhan. So, ewan ko lang, no, kung para sa inyo hindi ito big deal, pero para sa akin big deal po ito. Kasi po, ito in my own opinion, ang pinaka-objective naman po talaga ng China kung bakit nila ito ginagawa, para siraan po si PBBM at para po palabasin na demonyo si PBBM, si President Marcos. Ay, nako, propaganda. Ang sakit mo sa bangs. So yun lang po mga kababayan. No? So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito? At ako mga kababayan, no, ako naniniwala po ako na simula pa lang ito. Marami pa silang ilalabas na paninira kay PBBM sa loob po ng China na tulad din po ng ginawa ng mga dilawan sa atin. Yon. So kayo po mga kababayan, so ano po masasabi nyo nga po dito sa ginagawa at sinisimulan ngayon ng China Propaganda Council na siraan po si PBBM sa loob mismo ng China? So yun lang po, no? So paki-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takay Romeo Moto. Bye-bye.